Boss, bakit na sinisisi mo yung mga makakaliwa sa issue na to? O sige, tingnan mo kung saan nagsimula to. Sinong unang nangalkal ng confidential funds kahit bawal? Sino nangangalkal ng EJK? Sino nagpakulong kay Attorney Zulaika Lopez? At kahit sinabi na ni BBM na huwag i-impeach si VP Sara, sino nag-file ng impeachment case kay VP Sara? Sino din ang nanggugulo sa rally sa Mindiola noong November 30? Kaya, sino ang tunay na makikinabang sa away na to? E di kaliwa. At sino ang tunay na talo sa away na to? E di Pilipino. Kaya buksan ninyo ang mata nyo at kayo na humusga. Sino ba nagsimula nito? Kayo nagsimula nito eh. Diba? Committee on Accountability, kayo nagsimula eh. Lumabas yung, bagamat ito po, sigurado ako ang depensa dito, yung pinagbabasihan yung committee report na yan, hindi pa final yan, tama? Committee, COA pa lang yan eh. Yaan pa lamang ay memorandum na sinasabi na meron kang dapat ipaliwanag. Binibigyan pa ng sapat na panahon ang tanggapan ng Vice Presidente na magpaliwanag. At yan po ay hindi pa nga itong umaabot sa deadline. So pagkatapos niyan, papanik pa yan sa Commission and then Supreme Court. Yan po ang depensa dyan. Yaang inyong sinasabi na yan na COA report na yan, memorandum na yan, hindi pa yan final. Correct. Tama po, hindi pa yan final. Paano nga naman daw kapag nag-impeachment ka at yan ang pagbabasihan mo? Hindi pa nga final. Paano pa sinabi ng Supreme Court na tama dito Do sa not ask due process. Diba? Pero sa kabilang banda, may lumabas nga kasi na mga Mary Grace Piatos. May mga lumabas sa mga tempura. Kokoy Villamin. May lumabas pa mga kapatid na mga informasyon na wala doon. Practically po, hindi nakalatag doon sa memorandum ng COA. So binigyan nyo ng susi itong mga grupong ito na maghain ng impeachment complaint, di ba? So ibig sabihin, kayo ang nagbukas ng daan, kayo ang nagbukas ng pinto para maghain ng impeachment ang mamamayan. So kayo nagsimula nito. Sinimulan nyo, tapusin nyo. Yun, ganun kasi Paduano. Hindi pa tayo tapos. Ay, hindi ka pa tapos. Pakilaro naman tayo mga... Break lang po kami. Medyo hold lang ng konti. BRB kumbaga. Okay. Be right back tayo. Pero mukha po naman, pwede mo naman sadyain yun para pumutok ang balita na pinipigil ko sila. Kasi nga naman, para nang sa ganun, total naman hindi ito pwedeng umusad. Mas maganda na, may utang na loob sila sa akin. Mabubudulin. Okay. Yan ang mga Pilipino. Talaga bang po ikaw, Pangulo ng Pilipinas, sinasabi mo na dapat iginagalang natin ang proseso at ang Kongreso sa kanilang kapangyarihan, ikaw ba mismo magmemensahe sa mga kongresista na itigil nyo yan? Yang binabalak yung impeachment na iyan. Imagine, impeaching the Vice President. Talaga bang yon o napagtanto nila na wala silang boto sa Senado? Ano po, na magtatagumpay ang impeachment kapag mayroong suporta ang presidente. Kung pag-uusapan po natin ay Kamara de Representante, ang kailangan lang naman po sa Kamara ay 1/3 ng boto. Pwede nga silang dumiretso eh. Hindi na ho idaan sa hearing by mere resolution. Opo, maaari na ho itong pagpirmahan na lamang ng mga miyembro na 105 lamang ang bilang. Pwede na pong agad na dumiretso sa Senado at maihain po yung articles of impeachment. Impeach na kumbaga ang opisyal sa botong 105 lamang. Pero sa Senado, kailangan mo ng 2/3 vote, 16 votes para po sa conviction. Mukhang mahihirapan sila. Yan ang realidad. Pero kung ikaw yung presidente o ikaw mismo yung leadership sa Kamara de Representante, mag-iisip ka, tutuloy ba natin to kung wala naman tayo boto sa House? At higit sa lahat po, yung panahon na binabanggit ni Congressman Joel Chua, bakit ika ninyo? Kasi nga po, ngayon po, magbe-break sila sa December 18. Magbabalik po sila, mga kapatid, Enero at 13. Hanggang Pebrero 7 na lang. Pagkatapos niyan, kampanya na. Ang balik nila, mga kapatid, June 2 na. Tapos na ang halalan. Okay, ang sinasabi po dito, wala na pong oras para po sa usapin na ito dahil ang lahat ay magiging abala na sa halalan. So kung nangyari po yung statement ni VP ni Pangulong Marcos Jr. noong November 25, Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan.
And then November 29, araw ng Friday po, nag-iba ho ang ihip ng hangin, nag-iba ang tunog niya. Oo. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Baka po may nangyari in between. Kagaya po ng sinasabi din po ng dumating yung leadership po ng House at saka ng Senado doon sa BICAM nila noong November 28, mukha pong may mga nangyaring pagpupulong at sinabi daw mismo na ng liderato ng Senado na wala tayong oras dyan, gahol tayo sa oras. Di ba mas maganda rin po sa Presidente kung ang dating niya ay, dahil sa akin, Nagkautang na loob ka pa. ayun. Tama na naman. Tama? O sinabi ko na wag ituloy, ha? Sa tatay at saka sa anak. Kumbaga, ceasefire muna tayo. Oo, lamig-lamig muna tayo dito. Di ba? Kasi ako dito, ayokong mangyari yan. So lumalabas nga, kung iisipin natin itong binabanggit nga ni Ma'am na Sarsuela, baka nga ganun po ang takbo dito. Kasi di ba, kailangan mo pang magsabi na nagmensahe ako sa kanila para wag nilang ituloy. Doon na lang po muna mag-iisip ka kaagad Di ba? Kasi may resibo ka na nakikialam ka sa kamera, di ba? Pero mukha po naman, pwede mo naman sadyain yun para pumutok ang balita na pinipigil ko sila. Kasi nga naman, para nang sa ganon, total naman hindi ito pwedeng umusad, mas maganda na, may utang na loob sila sa akin. Tapos ng halalan, ba na ang ihip ng hangin doon? Kasi pag-uusapan doon, 2028 na. Yun na nga. At huwag mo kakalimutan na si VP Sara, kahit bumababa ang kanyang trust ratings o performance ratings, mataas pa rin yan. Well, I have to agree with that. Right? Totoo Oo. yan, baby. Totoong totoo Sige. yan.